Magandang tanghali mga kaprobinsya. Welcome po dito sa A Simple Life in Province. So ngayong tanghali po ay nandito po ako, pupunta po ako sa aking mini farm kasi titingnan ko po. Nakakalungkot lang kasi yung mini farm na pinakita ko po sa inyo ay nalubog po sa baha kasi dulot nung itong mga nakaraang araw na araw gabi po yung ulan, walang tigil. So this first time po talaga na nangyari na bumaha po dito. Kasi dito po ay hindi po talaga ito dinadaanan ng baha. Pero ngayon, talagang umapaw po siya. Actually, yung tubig medyo bumaba na nga doon kahapon ay hanggang dito po yan. Yan. Yan po yung level ng tubig. Kaya lahat po talaga ng mga tanim, pati yung mga vine vegetable ay nalubog po talaga siya sa tubig. Kung makikita nyo ay may tubig pa po. Kahapon po ay marami po talaga yung tubig dito. Pinuntahan ko po kahapon, yung sibuyas na tinanim ko po ay binunot ko na lahat kasi nabubulok po. Kasi 24 hours pa po siyang nababad sa tubig. Kung ngayon ko pa po yun binunot, hindi na po mapapakinabangan. Kaya ang ginawa ko, binunot ko na lang po at saka kinuha ko yung mga medyo nabubulok, pati yung mga tuyo niyang dahon na nasa katawan niya kasi nabubulok na sa tubig. Tapos sinampay ko po sa sampayan ng mga labahan para mahanginan po at matuyo siya. So medyo okay naman po siya. So ayan po yung situation ng mini farm. Yung mga vine vegetable wala na po talaga totally. Mga ewan ko lang po sa talong kung makakasurvive pa po yan. Buti lang po sana kung iinit ito. Pero yung iba talaga namamatay, patay na. Ayan, totally. Lubog po talaga sa baha. Pero wala naman po tayong magagawa kasi kalikasan po yan. Pero kung ano lang po talaga, kasi yung drainage po ng mga kalsada dito, hindi pa po tapos, hindi pa po umabot hanggang dun sa dagat. Kasi yung exit po talaga ng tubig dito, pag may mga baha, diretso po yan sa dagat. Ang problema, yung mga drainage ng kalsada dito ay hindi pa po tapos. Yung doon sa may bandang dulo papuntang dagat ay barado. Kaya yung mga yung mga inaanod ng mga kahoy bumara lalo at saka yung tubig, yung baha ay doon na po dumaan sa kalsada, umapaw na po siya saka dito na po siya tumakbo sa mga kabahayan. Kaya first time po talaga na bumaha po ng ganito at talagang umabot siya dito. Kaya nalubog po ito kahapon nung binunot ko po yung sibuyas, nandun po kasi yung sibuyas nakatanim. Nung binunot ko po, tagahita ko po yung tubig. Lagpas tuhod po yung tubig. Kaya ito, di ko na po ito inasahan na kung may makakasurvive man mas mabuti. Pero totally damaged po talaga yung karamihan dito. Kasi dahil sa tubig. Lalo na po yung sibuyas. Kasi madali pong mabulok yung sibuyas. Yung mga talong nga, yung mga nasa ibabang dahon niya, yung nababad sa tubig, nalalanta po. Kaya nga sana, yan lang dinadasal ko na sana, magtuloy-tuloy na po itong Ay, buti na nga ngayon kasi medyo wala na tong tubig. Nakikita na yung damo kahapon talaga nung pinuntahan ko dito ng hapon. Kaso di ko nakuna ng video kahapon kasi wala pong kuryente dito. Simula pong nakarang araw ng umaga, pinatay na po yung kuryente dito kasi delikado. Bumalik lang po yung kuryente kagabi. Mga alas 6 or quarter to 7 nung bumalik po yung kuryente. Kaya hindi ko na po nagawa ng video kahapon ito. Kaya binalikan ko po ngayon. Medyo
Natuwa ako kasi bumaba na yung tubig kasi kahapon dito sa may likuran ko hanggang dun sa labasan yung unahan ng may mga saging hanggang doon po yung tubig. Yung dito banda kahapon lagpas tuhod ko na dito na sa may hita. Kaya sobrang ano talaga, yung sibuyas totally lubog na talaga siya sa tubig. Nakikita na lang yung mga pinakadulo ng dahon niya. Kaya sobrang nanghinayang po talaga ako pero wala naman tayong magagawa pag ganito talaga, tanggapin na lang. Saka pag natuyo po ito, magre-replant na lang ulit. Pero malaki pa po talaga itong ano, kailangan nang i-rehab itong buong mini farm. Kasi yun, kung nakikita nyo may mga naitambak dun yung mga puno ng saging na nadadala ng tubig. Yung iba dito, medyo okay yan yung mga lemongrass or tanglad kasi lumalaban naman yan sa ano. Tsaka yung may makikita kayong andyan, yung mga kangkong. Wala pong problema yan kasi although ano yan, upland pero paborito naman niya yung tubig. Pwede naman din yan sa ano, tubig. Yung iba lang dito, itong ano, sinasayangan ko po talaga itong ano, ampalaya kasi ang dami ng ano niya, ang daming maliliit na bunga. Pero iwan ko lang kung makakasurvive pa ito. Kasi nalubog po talaga siya sa tubig. Kung makikita nyo hanggang doon po talaga ito, halos buong ano, dire-diretso po yan doon hanggang doon sa dulo. Talagang lubog siya sa tubig. First time po talaga nangyari ito kasi mag-iisang linggo po dito eh. Araw gabi po yung ano, ulan, walang tigil. Humihinto lang ng mga ilang segundo bumubuhos na naman. Kaya yun po ang nangyari. Talagang binaha. Kaya malaki talaga yung napinsala lahat. Halos buong ano talaga. Yung mga natira na lang yung dito banda sa ibabaw. Yung mga yung kalabasa hindi rin nakasurvive. Kalaban kasi ng kalabasa pag sobrang ulan. Kaya namamatay din yung iba. Yung natitira na lang yung mga nandun sa ibabaw, yung mga kamuting kahoy at saka yung iba dun. Yung may mga sibuyas din dun pero nakapaso na yun. Pero yung andito po talaga, wala. Totally ano po talaga, na damage po talaga siya ng tubig. Sana nga itong ampalaya kahit papaano makasurvive kasi medyo bumaba naman yung tubig. Kahapon talaga hanggang dyan no, yung parang naninilaw. Yan po yung level ng tubig kahapon. Nakalubog po yan. So mahirap po talaga pag minsan yung mga nagtatanim, mga magsasaka ay nadadaanan po ng baha yung taniman. Sobrang ano po, sobrang laki po talaga ng losing lalo pat ginagastusan mo. Pero actually ito naman po ay hindi naman po ito magastos masyado kasi wala naman po itong mga fertilizer. Natural lang naman po ito, mga organic. Pero siyempre pinaghihirapan din, pinagpapaguran mo, hinalagaan mo tapos ano, pero normal po talaga, normal po paminsan ganito. So yun na lang, pag hihintayin ko na lang na matuyo talaga ito. Sana ay uminit para mabilis matuyo yung ano, saka lilinisin na ulit ito kasi ang daming dinala ng tubig, naitambak yung mga galing sa ano, dito sa ibang ano, mga dahon ng saging. Yung mga talong, ang dami pa naman sanang ano, ang dami pa naman sanang bunga. Pero ano, wala naman tayong magawa. Kaya i-rehab na lang po talaga ito pag natuyo na.
Itong mga nandito sa gilid ay mga sili po ito. Sobrang dami po ng sili. Halos sili po ito lahat hanggang doon. Nasa gilid ng garden. Yung iba dyan mga tanim na. Yung iba yung mga bungang nahuhulog. Tumubo naman siya. Siguro marami ding nakaka-relate na mga may mga garden or mga farm na nadadaanan din ng tubig. Yun po talaga mahirap pag yung lugar ay medyo mababa. Actually, ito first time po talaga ito nangyari na dinaanan ng ganito na tubig. Kasi dito although may tubig ito, pero yun talagang lang mula lang sa ulan. Yung parang naiipon-ipon lang pero hindi talaga ito binabaha ng ganito. Ito po yung first time na nangyari na lubog po talaga siya sa tubig. Kahapon hanggang doon pa po yung tubig eh. Andun pa po sa labas. Dito na portion kahapon, lagpas tuhod ko. Dito po sa may hita ko. Yung level ng tubig. Pero yan doon, medyo malalim na po yan. Malalim. Lalo na kahapon. Kasi malapit na siya umabot dito sa sa Baywang. Pero suicide na din ako kasi nasasayangan ako sa sibuyas. Mahirap pa naman maghanap nung binhi ng ganong klaseng sibuyas. Kaya talaga binunot ko na lang pati yung mga bagong tanim. Kasi sayang. Ililipat na lang po ng taniman dito sa medyo mataas na bahagi. Yun talaga yung disadvantage ng mga lugar na medyo mababa. So, comment kayo mga kaprobinsya kung sino ba sa atin ngayon ng apektado, sino pa ba dyan ng mga nadaanan ng baha. O sa lugar nyo ba ay maulan din? Dito sa amin kasi medyo kahapon lang talaga walang ulan. Pero nung mga nakarang araw, talagang tuloy-tuloy. Araw-gabi po yung ulan. Humihina lang ng mga ilang segundo tapos lalakas ulit. Kaya yun, doon sa sentro ng barangay namin, doon sa may highway, yung mga bahay doon, talagang pinasok talaga ng tubig. Pero pasalamat pa rin dahil wala naman pong mga naitalang nasawi. Yun lang po, may mga nilipat kasi yun nga, pinasok na ng tubig yung mga bahay. So, yan lang po muna yung ina-update ko sa inyo mga kaprobinsya. Actually, nakakalungkot talaga. Pero, okay lang. Normal po talaga yan. May mga ganitong experience na mangyayari. So, hanggang dito lang po muna mga kaprobinsya. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta. At saka po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and paki-like and share na rin po. Sa mga gusto po magiging updated, paki-click na po yung notification bell para updated po kayo sa mga next video natin. Maraming salamat po sa mga sumusuporta, sa mga nag-subscribe. Sobrang thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Magandang tanghali.